Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Mainit ang mga balita ngayon. After na mag-resign si Ping Lacson as chairman committee ng Senate Blue Ribbon, kani-kanina lang, nag-react na rin po yung kanyang counterpart na nag-imbestiga sa Congress. Although yung Congress po, terminate na nila yung kanilang investigasyon. Yung pinamumunuan po ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, hinayaan niya po yung ICI ang magsagawa ng investigasyon. Ngayon, si Terry Ridon nagpaabot ng reaction sa naging resignation ni Ping Lacson bilang committee chairman. Yan kapapasok pa lang na balita. Sabi dyan mga kababayan, Terry Ridon on the resignation of Senate President Pro Tempore Ping Lacson as chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. As Senate President Pro Tempore, Ping Lacson vacates the chairmanship ng Blue Ribbon Committee. His leadership of the panel has yielded the most consequential testimonies and evidence among all proceedings relating to the ongoing flood control corruption controversy. The series of admissions by Henry Alcantara and Roberto Bernardo before the Senate Blue Ribbon Committee, building upon the initial confessions of Bryce Hernandez and J.P. Mendoza at the House of Infrastructure Committee hearings, has laid bare the conspiracy of various actors, contractors, DPWH officials, mga legislador, and even executive officials in the plunder of government resources for private gain. Senator Lacson's Blue Ribbon Committee hearing exposed not only members of Congress as principal participants in the capture of the national budget at every stage of the budget process, from the National Expenditure Program or NEP to the Bicameral Conference Committee, but also the involvement of executive officials, particularly in the capture of unprogrammed appropriations, which fall solely within the authority of the executive branch. The departure of Senator Lacson from the Blue Ribbon Committee should now compel the Independent Commission for Infrastructure or ICI to conduct a broad, unrelenting and open sweep of all individuals named in both Senate and House hearings, to determine with precision the respective liabilities and to recommend the filing of appropriate charges. We wish Senator Lacson well, confident that he will continue to pursue his advocacies for good governance and accountability in whatever capacity he chooses in the future. Tuloy ang laban ni Ping Lacson. Kahit nga po yung chairman pa si Marcoleta ng Blue Ribbon, nag-privilege speech si Ping Lacson. Expose niya yung mga sangkot. Di ba pa? Kaya limbawa ibalik kay Marcoleta, nandyan pa rin si Ping Lacson. And I think baka member din siya, mga kababayan, kasi si Marcoleta nga po member ng Blue Ribbon. O di siya mag-chairman, pero member din si Ping Lacson. Maki-question din, mga kababayan, yung mga maniobra ni Marcoleta. Kasi sa totoo lang po, mas credible si Ping Lacson bilang chairman committee on Blue Ribbon. Kaya lang, sabi nga, he is at the pleasure ng kanyang mga colleagues, ng mga senador. Kasi po yung mga senador, hindi na siguro makatulog nang sabi ni Ping Lacson, almost all anya sa mga senador may insertions. Pre-sure si Ping Lacson na i-give up yung Senate Blue Ribbon Committee. Alam na ng mga mamamayang Pilipino. Cover up. Kaya sabi ni Terry Ridon, importante pumasok yung ICI. Yun naman talaga po ang mangyayari at ang nangyayari ngayon. Kahit anong sabihin nila, ito mga Duterte senators na ang gustong imbestigahan lang, mga kababayan, yung 2022 onwards, panahon ng ating Pangulo. Ayaw nilang simulan sa 2016 ang investigasyon. Yung utos ng ating Pangulo sa ICI, 10 years back. For the past 10 years, yan ang dapat imbestigahan. Kasi dyan, mga kababayan, base mismo sa sinabi ni Diskaya, naka-corner sila ng napakaraming kontrata. 20
2016, panahon ni Digong. Sabi ni Asil Nilda, kailan naman kaya bababa sa pwesto si Senate President Tito Soto para mabawasan ng mga buaya? Hindi po sangkot si Tito Sen. Hindi siya parte ng 19 Congress. Wala siyang insertion. Pati si Ping Lacson. Kapapasok pa lang na senador uli, si Ping Lacson at si Tito Sen. Kung pag-iinitan ninyong mga senador, yung mga senador ng 19 Congress na parte ng 20th Congress ngayon. Kasi sila yung sabit sa insertion. Pati nga si Risa, na pangalanan si Risa. Pero nag-deny na si Risa Hontiveros. Ngayon, nag-react na po yung ilang mga senador tungkol sa leadership ng Senado. Kung after ba na mag-resign bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson, mapapalitan ba si Tito Sen? Ito yung mga latest na balita. Sabi ni Win Gatchalian, Tito Soto Senate leadership very stable. Yan. Ito yung reaksyon ni Sherwin Gatchalian kasunod ng naging pahayag ni JB Ejercito that he, along with 4 other senators, plan to leave the majority bloc. After several former and incumbent senators were tagged as being involved in anomalous flood control projects being investigated by the Senate Blue Ribbon Committee. Pag pinalitan nila si Tito Sen, lalo't nag-resign na po si Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee, lalong sasama ang tingin sa kanila ng mga tao. Kasi nga po, unang-una, si Ping Lacson nag-resign kasi pressure ng mga senador na sabit. Sabit sa insertion. So, ibig sabihin nila, nagalit yung mga senador na sabit kasi binuking ni Ping Lacson. Gusto nilang i-cover up yung sarili nila. Di ba? Kaya nga yung panawagan ni gustong mandamay ng iba, ni Alan Peter Cayetano, mag-snap election daw. Lahat ng opisyal ng gobyerno, mag-resign, presidente, vice-presidente, basta't lahat ng incumbents. Ba't kayo mandadamay? Yung mga sabit po sa anomalya, lalo na dyan sa Senado, sabit sa insertions, kayo ang mag-resign. Idadamay pa ninyo yung Pangulo. Tapos gagastos kami para sa snap election. 2 years, just a little more than 2 years na lang ang 2020 election. Imbis magamit yung pundo para sa mga importanteng bagay, gagamitin sa snap election. Pagkatapos sa snap election, mandadaya din yung mga kandidato, mamimili ng boto, manloloko sa mga speeches. Wag na. Yung mga sabit, sa kickback, yon ang mag-resign. Wag kami Alan Peter Cayetano, kayo yung mag-resign. Kasi kinonsinti ninyo yung mga kickbacks, pati si Piatos. Di ba kampi ka kay Piatos? Kayo nga yung nagpa-archive. Dismissal nga yung unang intensyon ninyo sa impeachment. Yes, sabi ni Win Gatchalian. First of all, I see that Senator Soto's leadership is stable, sabi ni Gatchalian. In fact, it was from him that this suggestion came, or let's just amend on the floor to be transparent. For me, the leadership of the Senate is very stable. When asked if Ejercito or other senators talked to him about the plan of leaving the Senate majority, Gatchalian refused to comment. Panglap man lang yon, mga kababayan. Baka nga ibininta nila si Ping Lacson. Sinadjust nila para niya maging stable ito. Kasi sabi tayong lahat, sinabi tayo lahat ni Ping Lacson. O di, pakiusapan na niya si Ping na umalma siya, lumaylo siya, i-give up na lang niya. Yang baka parte yun sa negosasyon. I-give up niya ang chairmanship ng Senate Blue Ribbon para niya tahimik tayo rito. Pag hindi niya, there will be a revolt in the Senate at pwedeng tanggalin si Tito Sen. Baka nang kinausap mga kababayan ni Tito Sen si Ping Lacson, ito mga theory ko man lang. Sige niya, ibigay natin sa gusto ang chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee. Anyway, sa isip siguro ni Ping Lacson, pwede ko man gawin niya kahit hindi ako ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, pwede kong ipaglaban kasi I have data. Doon ko gagawin niya yung pag-expose sa privilege speech. Hindi ninyo mapipigilan si Ping Lacson. Independent Republic si Ping Lacson. Just like any other member of the Senate. At basang-basa na yung papel ni Marcoleta na bias.
O, di ba? May mga pinagtatakpan si Marcoleta at may kumpas sa kanya kung sino ang dapat lang isabit. Kaya yung challenge natin kay Marcoleta, iharap mo si Gutesa sa DOJ kung talagang sabit si Martin Romualdez, si tunayan ni Gutesa sa kanyang testimony para makasuhan na si Romualdez. Yan di ba ang gusto ninyo? Kasuhan? Kasi gusto ninyong idikdik si Martin, di idikdik ninyo. Kaya lang, ang problema, hindi na matagpuan siya, tinago na siguro, tinatago. Alam na ninyo kung sino nag-utos na magtago ka na niya, na booking yung testimony mo, yung affidavit mo, na booking agad, nasunog. Another Bikoy, mga kababayan, Ador Mawanay. Pati si Mig Subiri nag-react. Fake news daw yung pinapakalat na video niya. Rehas daw to. Senator Subiri masama ang loob sa pangyayari sa Senado. Wala na raw integridad ang Senado. Yung sa last ito, hindi man yung sa ngayon. Sabi ni Mig Subiri, fake niya yan. The original video was for the kapihan sa Senado last July 7, 2025 was before Senator Tito Soto took over as Senate President. Please report pages in content that are spreading fake news. Malamang yung mga DDS na naman gumawa nito po kasi mahilig sila sa pag-spread ng fake news. Yung mga troll na kampi mga kababayan sa mga DDS. Mahilig sila sa fake news. Disinformation campaign. Yan yung post ni Mig Subiri 20 minutes ago lang. Sabi niya, I am aware of a video circulating on social media where I appeared to express dissatisfaction with Senate leadership. To be clear, the video is real but it was taken months ago under very different circumstances, not under the present leadership of Senate President Vicente Tito Soto III. To use it now as if it reflects today's situation is simply misleading. What we have today is a Senate that runs better and more systematically. Under SP Soto, we have regular caucuses where everyone can speak up, debate issues, and arrive at consensus. Before making decisions for the Filipino people, this has strengthened unity among senators and improved the quality of our work. Itong dissatisfaction niya, under Senate leadership yun ni Chis Escudero, ginamit nila ngayon para palabasin, ikukulitan na uli, pabawiin yung posisyon mga kababayan kay Tito Sen bilang presidente ng Senado. Ginamit ngayon yung video ni Mig Subiri. Malamang yung mga kaalyado ng mga, alam na ninyo, kaalyado ni Chis. Kasi siyempre, masama ang loob ni Chis Escudero. Napalitan siya, nakudita. Gustong bawiin siguro. Or sino man sa. Ang pinofloat nila na gustong ipalit si Alan Peter Cayetano. Isang DDS senator. So, satisfied sila kay Tito Sen. For the record, there is no disunity. The Senate remains strong, credible, and focused on passing meaningful legislation. My advice to the public, huwag po tayong magpa-apekto sa ganitong fake news dahil mas mabuting ibuhos natin ang atensyon sa tunay na trabaho na makakatulong sa ating mga kababayan. Sabi ng nag-react sa kanya, Boss, panahon na naman napalitan nyo ang liderato ng Senado. Maawa na kayo sa Pilipinas. Yung previous leadership ng Senado, ang dapat ninyong pagsabihan na maawa sa Pilipinas. Kasi sila yung nasa likod ng pag-cover up ng mga katarantaduhan sa gobyerno, lalo na kay Sara Duterte. Sabi ni Mayla Banzuela, huwag naman sana pagtakpan yung mga kickback. Yun na nga po. Yun ang intensyon, pagtakpan yung kickback. Kaya Renesure nila si Ping Lacson. Kasi sinabi ni Ping Lacson, almost all senators, sabit sa insertions. Talagang pagtatakpan yung kickback. Attack agad yung mga DDS po. Sabi ni Ginang, are you sure the Senate now under Tota Sen runs better? You sure
nakakaya ka naman. Naiya tuloy ako na taga Mindanao ako. Umatake agad yung mga DDS po. Very active sila sa social media. Huwag kami, pagdating sa labas, hindi man kayo maka-people power. Lahat lang kayo troll power. Tingnan ninyo, hanggang ngayon, ang presidente, si PBBM pa rin. Huwag kami mga trolls.